morning po sa lahat. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Yan nga. Yan. So, tunay nga po na kaibuti ng ating Panginoon. So, nakalahating buwan na naman po tayo. So, yung biyaya at pagpapala ng Panginoon, talaga naman pong binubuhos niya sa atin. So, bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Pwede po tayong lumabas dun sa kinaupuan natin at kamayan po natin yung ating mga kapatiran. Sabihin natin, kapatid, ako ay masaya na nakasama kita sa umagang ito. Ayan. Amen. Hallelujah. Ayan, good morning po. And muli po, isang pinagpala at masayang Sunday morning po sa bawat isa sa atin. At binabati din po natin yung mga kasama natin live stream ng isang maganda at pinagpalang umaga. Muli po, ang lahat na claim na niya na siya ay pinagpala, sumigaw po ng isang malakas na hallelujah. Ayan, hallelujah. Ayan, so marapat lamang po na sa umagang ito, ibigay natin yung the best na pagpupuri, the best na pagsamba para sa ating Panginoon. Sapagkat alam ko po na pagpasok pa lang natin sa bahay-sambahang ito, pinagpala na tayo ng Panginoon. Ayan, so muli, isang pinagpalang umaga po. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po ang ating music team at si Sister Sanedith para po sa ating opening prayer.
Tunay na isang pusong tapat, Panginoon, ang aming iaalay sa iyo, Panginoon. At ikaw lamang ang laging maparangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Ang pusong dalisay, Panginoon, ay alam kong ipinagkakaloob niyo sa amin upang, Panginoon, maging malinis kami sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na kami nagsama-samang muli upang ikaw ay parangalan at papurihan, Panginoon. At ikaw ay maitaas sa pinakamataas na antas ng buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, alam namin na narito kayo. Sinasamahan kami, Panginoon. At ang lahat ng bawat tao na nagtitipon-tipon sa araw ng linggo, Panginoon, alam kong ikinililigayan ng iyong puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo na ang manguna, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalo na, Panginoon, sa mga gagamitin, Panginoon, ang mga instrument, Panginoon, mga tutugtog, mga aawit, Panginoon. Ikaw ang manguna sa kanila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga gagamitin dito, Panginoon. Lalong-lalo na sa magpapahayag ng inyong banal na salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat salitang bibig kasi niya, Panginoon, ay tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at maisapamuhay namin ito, Panginoon, at makatulong sa amin, Panginoon, upang maikalat namin, Panginoon, sa bawat tao na aming makasalamuha, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa inyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat at itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang magandang at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na dakila? Amen! Patuloy tayong sumayaw, umintak at umawit sa pagpupuri sa Kanya dahil tunay ang napakasaya ang pagpuri at umawit sa Kanya.
lumapit sa iyo, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, na kami ay hindi karapat-dapat. Pero maraming salamat po, Panginoon, sa inyong pagmamahal at biyaya sa aming mga buhay. Kaya patuloy po kami nakakapagpuri at nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Yes, O Jesus, sa oras po na ito, ibigay lamang po natin yung pinaka-the best na papuri at pasasalamat na nararapat para sa ating Panginoon. Dahil naririnig niya po ang ating mga tinig at nakikita niya po ang ating mga puso. Hallelujah. Yes, O Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay.
Kami po ay patuloy po nagpapakumbaba. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat at samba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po sa inyong salita na inilagay sa puso ni Dr. Pay. At ito po ay dadaloy sa aming kalagitnaan. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makakaupo muna po tayo sandali. So, glory to God. Ano po? Sabihin niyo po sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Amen. So, glory to God. Ano po? Papasalamat po tayo sa Diyos dahil sa umaga pong ito ay nakasama po natin si Dr. Pay, si Dr. Fred, at si Daniel. Ano po? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sila po ay isa sa laging nananalangin po sa ating lahat. At siyempre, sila din po ay sumusuporta po sa atin. Kaya ngayon pong umaga ay handa na po natin ang ating puso at taimtim nating pakinggan ang mabuting balita na magbibigay po ng direksyon sa ating buhay. Tinatawag ko po si Dr. Pay. Okay na po ito. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na naririto, sa mga kapatiran, sa ating pong kapitan. We are honored to have you this morning. At sa mga kasamahan niya po. At saka sa mga nanonood po sa online. Kung wala po ako dito, nasa online ako nakikinig sa inyo sa US. So, isa pong ma-pribilehyo at isang honor muli na makasama kayo sa umagang ito. Tunay nga na every time we come here, we are so blessed with the worship, kung paano po itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil sabi nga po, all glory belongs to God. Tayo po lahat ay naririto dahil sa grasya ng Panginoon. Tayo po ay humihinga, may kalakasan at may kagalingan dahil sa ginawa niya sa ating mga buhay. So, tunay nga po na excited po ako na naririto. Amen. So baka mapahaba po ang aking. Pero maikli lang po tayo ngayong umaga. Tunay nga po na bago ko po i-share ang message na to, sabi nga po na bago po kasi yung mensahe maibigay natin sa iba, ito po muna yung ginagawa ng Diyos sa ating mga puso. Tunay nga, before we speak it to others, ito po yung mahalagang mensahe na tayo mismo ay binabago ng Diyos. So wala pong perpekto. Kaya ko lang po ito i-share is because this is also what God is dealing in my heart. Tayo po lahat ay, kung tinatawag ay work in progress. Tayo ay nasa landasin na sinusunod ang Panginoon, nabubuwal, nadadapa. Pero tuwing mangyayari yon ay ang banal na Santong Espiritu ang nagpapalakas sa atin upang bumangon. So ngayong umaga po, gusto ko i-share yung sabi po, kung titignan po natin ang mundo sa oras na ito, sa kapanahunan na to, if we look the world today, we live in the most distracted generation. Agree po ba kayo doon? Amen. Tunay nga po na pag tinignan po natin, tayo po ngayon ay nabubuhay sa kapanahunan na talagang distraction. Lahat ay distracted. No, even kahit may mga nakaupo dito, maaring nakikinig ka. Pero ang naisip mo, baka masunog yung niluluto ko. Or pag uwi ko, meron akong lalaban. You know, mamaya, meron akong event na pupuntahan. Di po ba? That's reality. That's reality for me, reality for pastor. Or minsan, yung distraction, kahit nasa ministry ka na. Work ka ng work for the Lord. Distracted ka, pero hindi ka na pala nagfo-focus sa Kanya. Di ba? Kundi dun sa ginagawa mo lamang. So yun po yung nais kong i-share sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-aaralan, How to Hear the Voice of God. Amen. In this generation that's full of distraction, noise, left and right, up and down, everywhere. Di po ba? So tayo po'y patuloy na malangin sa umagang ito. Panginoong Jesus, patuloy ka naming pinasasalamatan sa iyong presensya. Damang-dama po namin ang kilos mo sa umagang ito sa aming mga buhay. Itinataas ka namin, nilulwalhati ka namin. Naway ang mga salita mo lamang, Panginoon, ang aming marinig, Panginoon, at patuloy na
humipo sa aming mga puso upang tunay na marinig ka namin. Ano po ba talaga ang sinasabi mo sa oras na ito, O God? Holy Spirit, palambutin mo po ang aming mga puso. Buksan mo ang aming mga tainga na marinig ka. Mangusap ka, Panginoong Jesus, nang ang pangalan mo ay maitas lamang sa lugaring ito. Salamat po, Holy Spirit. Salamat sa pagkilos mo sa umagang ito. Jesus, dakilain ka namin at pinasasalamatan ka namin sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Every day, sabi nga po, we are surrounded by countless voices. Di po ba, pagising niyo pa lang sa umaga, ay check ko nga yung phone ko, what's the latest news? Na kung ano nangyari kaya sa balitang ito? Meron na namang bang disaster, di po ba? Or check po natin yung social media. Uy, baka marami akong likes today. Ilan na kaya ang follower ko? Di po ba? That's reality. All of us, no one is excused. O kaya po kung business person ka or teacher, ang dami mong emails, 1,000. 200. Naku, hindi ko pa na-check yung email ko. Sino na kaya ang kailangan kong i-attend today? Di po ba? Maraming mga entertainment. Kabi-kabila po, di po ba? Lahat ngayon, influencer. Di ba? Lahat talagang, they are vying for attention. Ay, akong panoorin mo. Paano ba yun? Yung mga, di ba? Yung mga makabago. Meron silang mga new tactics para makuha yung attention ng mga tao. At meron din po yung mga opinyon, di po ba? Sa politika, sa health, sa mundo. Lahat po ng mga ito ay mga naririnig natin araw-araw at yung mga endless notification sa phone natin. Kaya po, nais po ng Panginoon na sa oras na ito, tayo po ay ma-focus lamang sa kanyang salita. Kung ano yung sinasabi niya sa oras na ito. Dahil tunay nga po, nalalapit na po ang panahon, di po ba, na pagdating nga ng Panginoon, merong rumors of war, mga lindol. So mahalaga po na naririnig natin ang salita ng Diyos. So lahat po ng ito ay vying for our attention. So mag-decide po tayo ngayong umaga, kaninong boses po ang pakikinggan natin? Ang boses po ba ng banal na Santong Espiritu o ang boses ng mga tao sa ating kapaligiran? Isang katotohanan po sa umagang ito na, I don't know, but for me, if you don't agree na, ito po yung one of the greatest challenge. Mapabata ka, di ba, sa YouTube, sa teenager, sa matanda. Kaya nga matanda, di ba, nagtitiktok, oo, yung mga ganon. So ito po yung ating greatest challenge na kung paano natin ima-manage yung oras natin para magkaroon tayo ng oras sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang katotohanan po, the truth is, God is speaking and is always speaking. But are we willing to listen? Are we willing to slow down? Meron pong tanong ang Panginoon sa umagang ito. He is always speaking, di ba? Sabi niya, I am here to listen. Call upon me and I will answer you. But may isang tanong, are you willing to slow down? Are you willing to listen to my voice? Sabi po sa Revelation, ang Panginoon ay nakatayo sa pintuan ng ating puso. Biro mo, Panginoon yun. The maker of heaven and earth. The creator of all of us. Siya yung naghihintay, di ba? Parang kung presidente yun, paghihintayin mo ba yung presidente nga, or mga high officials, hindi natin pinaghihintay. Pero yung Panginoon pa kaya na kumakatok, naririnig po ba natin sa umagang ito ang kanyang boses? Tunay nga na natutuwa po ako sa Panginoon kasi nandito kayo ngayong umaga dahil nakinig kayo na makinig para kung anong sasabihin niya. Sa oras na ito, maaaring busy kayo. Si Kapitan, very busy. You know, yung mga tao po dito. Pero you are willing to set a time to listen to the Word of God. And God is delighted na yung anak niya na pinakamamahal niya ay narito, ano man yung pinagdadaanan niya para makinig sa kanyang mga salita. So, introduction pa lang po yun. Amen. So, ang verse po natin ngayong umaga ay sa John 10:27. Babasahin ko po sa English. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Sa Juan 10:27 sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin.
ito pong verse na ito, sinasabi sa atin na hearing the voice of God or yung pagsasalita niya is in the context or nakapaloob sa relationship natin sa Kanya. Sa Israel po, sa Middle Eastern time, nung times na marami pang mga shepherd and sheep, ang mga tupa po, alam nila yung boses ng kanilang pastol. Hindi nila sinusunod yung stranger. Yung halimbawa po, napadaan lang, di ba? Natatawagin yung mga tupa, ganon. Hindi po sila nakikinig. Pero pag yung shepherd na yung nagsalita, nakikinig po sila. Alam nila kung saan ang patutunguhan nila. So yung tayo po dito na may relasyon sa ating Panginoon, binigyan po tayo ng Santong Espiritu. Dineposit po ng Panginoon sa atin yung Santong Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, para mangusap po sa ating mga puso. So minsan nagtataka ka, parang may bumubulong sa'yo, di ba? Magsimba ka. Uy, may galit ka. Mag-sorry ka. You know? O sige, may nangangailangan. Bakit? Parang umaapo yung puso mo. Kailangan ko siyang tulungan. Kailangan ko siyang dalawin. Kailangan ko siyang kausapin. Yun po yung boses ng Santong Espiritu na nagsasabi sa atin na gawin yung kalooban ng Diyos. Minsan naman po, nagkasala tayo, di po ba? Dati, nung wala pa tayo sa Panginoon, okay lang yon. Di ba? Nung bata po ako, halimbawa, nagbubugnot po ako, or gano'n, hindi po ako sumusunod. Pero nung naging Christian po ako, nagtataka ako, parang meron ng nagsasabi sa akin, oy, hindi maganda yan. Sabi ng Panginoon, honor your father and your mother. Di po ba? Doon ko na-realize na pag po pala talagang binago tayo ng Panginoon, nandun yung Santong Espiritu na nagsasalita sa atin. Pero, napakabait pa rin po ng Panginoon, di ba? Binigyan tayo ng choice and will. Are you willing to listen to my voice? Or kung ano yung nasa puso mo, di po ba? Amen. Tunay nga po na isa din po doon, sabi ko po kanina, yung boses ng tupa ay familiar sa boses ng kanyang shepherd. Tayo po ay, once na-train po tayo, natitrain po yan na makinig sa banal na Santong Espiritu. Pag tayo po ay laging nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, mas nagiging sensitive po tayo, mas naririnig natin yung salita ng Diyos. Hindi lamang na yung naririnig mo physically, but para siyang sa puso mo, alam mo yung inner voice of the Holy Spirit telling you to do what God is saying. At ang pakikinig po, hindi lang po yan yung passive, yung ay nakinig ka lang, tapos wala kang ginawa. Di po ba sabi sa Bible, foolish ang isang tao na nakita na niya yung kanyang sarili sa salamin, pero hindi pa rin niya binago. So parang napakinggan na po natin kung ano yung tama. Considered foolish po tayo sa Bible kung yun ay hindi pa rin natin papakinggan at susundin. So gusto po ng Panginoon, as we hear His voice, we have to recognize, understand, and of course, follow Him. Di po ba, sabi nga po, hindi lang po tayo nakikinig, kundi isinasagawa po natin ang salita ng Diyos. Nais ko pong i-share yung background, di po ba, throughout the Bible, marami pong paraan na nagsasalita ang Panginoon. Yung sa Old Testament po muna tayo, di po ba? Pero itong mga sa Old Testament na to, ay nangyayari pa rin ngayong sa New Testament na tayo. Patuloy pa rin nagsasalita ang Diyos. Unang-una po, nagsasalita po ang isang kaparaanan ng pagsasalita ng Diyos ay through audible or He speaks directly. Siya yung talagang naririnig mo yung boses niya. Tunay nga po na naalala niyo po si Moses sa Exodus 3. Sabi, narinig po niya yung salita ng Diyos. Tapos sabi ni Moses, I will now turn aside and see this great sight, where the bush does not burn. So si Moses po, nung narinig niya yung sa bush na nasusunog, nakinig siya sa Panginoon, nag-turn aside siya. Sabi po doon, kung pag nag-turn aside ka, kung ano, kasi po ba si Moses, ano po siya, pastol din siya di ba? Sa desierto. So, nung busy siya, hindi po natin alam, maaaring may ginagawa siya. Usually, yung trabaho ng pastol. Pero nung narinig niya ang boses ng Diyos, He allotted time. Di ba? He turned aside. Sabi po doon, napakahalaga ng word na turn aside na yon. He deviate, or step aside from one's path. Tayo po, maaaring may mga tao dito, meron kang ginagawang kabisihan or meron kang responsibilidad.
Pero dahil mahalaga ang pagtawag ng Panginoon sa'yo, sumunod ka, nag-alat ka ng time, you turn aside to come here, or gawin mo kung ano man yung pinapagawa na sa'yo. Ay tunay nga po, through that, ay nalulugod po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Sabi po, turning aside means also openness. Curious ka, responsive ka. Pag nagsalita ang Diyos, willing ka bang sumunod? Willing ka bang i-open yung heart mo na gawin yung pinapagawa niya sa'yo? Tunay nga po, ang ganda po nung sabi dito, sabi, this small act of attention given by Moses positioned Moses to hear God's voice. Di ba parang andali lang? Nag-turn aside lang siya, pero wala pong maliit na bagay sa Panginoon. Yung maliit na bagay ni ginagawa niyo po sa Kanya, sa pananalangin niyo, sa umaga, sa gabi, kahit pagod na kayo, or kahit na antok na kayo sa pagod. Pero you are willing to read His Word, to share the Gospel, tumulong po sa ating mga kapwa. Lahat po yan ay pinuposisyon yung puso natin more to grow deeper in the Lord, to know Him more. And mas lalo po nating, sabi ko nga sa buhay pong ito, lagi po naming sinasabi ni Fred na kay Daniel, lagi naming tinuturo na the greatest joy in this life is to hear the voice of God. Totoo po, walang kayamanan, walang posisyon sa buhay, malakbay mo man ang lahat ng magagandang lugar sa mundo, pero walang kapantay. Yung, lalo po pag nalayan ka sa umaga, meron kang binasa sa Bible na alam mong siya yun. Di po ba parang buong araw, ano ka na talaga, na-strengthen ka kahit anumang pagsubok yung dumating. Kinakaya mo kasi alam mo na the Lord of the universe is backing you up. Na kahit ano pa sabihin ng mga tao, hindi ka magpapatinag kasi alam mo kakampi mo ang Diyos. Lahat galit sa'yo, kakampi mo ang Diyos, hawak ka niya, wala kang problema. Di po ba? Pero hindi natin sinasabing madali yun. Mahirap po yun. Pero dahil kakampi mo Diyos, kasama mo siya, hindi ka niya iiwan. Meron lang po kayo share, I asked permission from my dear husband to share. Nung bago po din siyang nagdo-doctor residency sa Amerika, nasa Times Square Church po siya. Yung church na pinupuntahan namin nila, Ate Daisy. So, dun po, siya po ang isang example. There are very few people I know na God spoke audibly. And sa kanya po, God spoke audibly during that time. Na nandun po siya sa church, nag-worship. Siyempre, bago ko pang residente, di ba, wala kang kakilala, wala kang perang marami, or wala. Talagang, you're starting to, lahat po kayo, marami dito nag-abroad. When you start in a new place, talagang challenging po yan. Alam niyo po ano yung sabi ni Lord ng una? Sabi niya, do not be afraid. You are in the center of my will. Sabi ko, wow, sana ganyan din si Lord. Sabi ko, wow, di ba? Tapos after niya pong narinig yun, talagang na-embolden yung heart niya. Lumakas po yung loob niya na talagang magtiwala sa Panginoon na sumunod ka sa akin, nagpunta ka dito sa Amerika, hindi kita pababayaan. So, yun po yung nag-sustain sa kanya. And ngayon po, he is more than 30 years in the United States na nandoon, nagpa-practice at marami pong buhay na na-touch ang Panginoon. So, tunay nga po na hindi dahil sa kanyang lakas, kundi nandun ang Diyos na mahal niya tayo, kahit nasan tayo, na akala mo nag-iisa ka, hindi. You are in the center of my will. So pag po pinapakinggan natin ang boses ng Diyos, we are in the center of His will. Di po ba napakasarap noon talaga? Talaga. We are in the center of His will. Wala nang katapat yun. Yung malapit ka sa Panginoon, naririnig mo siya, na kahit mag-isa ka lang. Amen. Ang pangalawa po, another example is si Abraham. Di po ba, nung tinawag siya ng Panginoon na iwan mo ang iyong bayan, ang iyong pamilya, at pumunta ka sa isang lugar na na ituturo ko sa iyo. Di po ba si Abraham, hindi niya alam kung saan siya pupuntahan. Pero he was willing to hear and follow the voice of God. So yun din po yung challenge sa ating umagang ito. Pangalawa po, nangungusap ang Panginoon through a still, small voice. Tayo pong lahat, akala natin, di ba? Kahit ako, gusto ko, Lord, I want miracle. I want
thunder and lightning. You know, gusto ko yung malakas na boses mo yun. Yung parang ganun, I want your audible voice. Parang, di ba parang sinabi ni Thomas, yung sa Bible, hindi ako maniniwala, Lord, hanggat hindi ko nakikita yung butas ng nail sa yung kamay. Pero ang Panginoon po, He's a very, hindi natin siya mailalagay sa box. Magsasalita siya with a choice, with a way He wants in our life. So, doon po sa still small voice, di ba nung nagsalita siya kay Elijah, hindi malakas, maliit lang. Yung small sound ng voice ng God. So, pwede po siyang magsalita ng ganon sa ating mga buhay. So, minsan yung na-share ko po na yun kanina, yung merong inner knowing in your heart na ito yung pinapagawa sa ni Lord. Tapos, pwede rin po siyang magsalita to visions and dreams. Yung di po ba si Peter, nung nakakita siya ng mga unclean animals, nung ayaw niyang mag-share sa mga hentil, kasi hindi sila Hudyo, pero sinabi ng Panginoon through vision, pinakita po ng Panginoon na hindi, they will also be saved. You have to share the gospel to them. And the Lord loves them. Di po ba? Katulad po ni Joseph, yung asawa ni Mary, di po ba? Nung ayaw na niyang pakasalan si Mary, kasi di ba, syempre, nabuntis siya sa pagkadalaga. So ayaw niya, hindi naman siya yung ama. Pero natulog po siya, kinausap, may ka-vision siya ng anghel na pinadala ng Panginoon. Si Mary ay buntis dahil sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Pakasalan mo siya. Di po ba? Anong ginawa ni Joseph? Sumunod siya, di ba? Hinarap niya rin yung kahihiyan, yung pagtututsa ng mga tao kahit na anong sabihin nila. Dahil nagpakita ang Diyos sa kanya. Ako po, meron po akong way na God speaks to me through dreams. Po talaga, unti-unti na nasusundan ko po na the Lord speak to me through dreams. Pero yun nga po, meron tayong disclaimer dito. Yan po ay tumutulong lamang, nagiging linaw kung ano yung mensahe ng Panginoon na sinasabi niya sa atin. Pero ang ultimate standard po natin na sinusunod ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kung yung panaginip mo or yung vision mo, i-check mo yan sa salita ng Diyos. Kung hindi siya ayon sa Biblia at salita ng Diyos, wag po nating paniniwalaan kasi si Satanas matalino yan. Alam niya yung kahinaan natin. Alam niya kung ano yung ibubulong sa'yo. Alam niya kung ano yung makakapag-attract sa'yo sa Kanya. So, maingat po tayo, di po ba? Amen. So, sabi po dito, ngayong Old Testament, di po ba sabi ko yun yung mga example sa Old Testament. Ngayong New Testament, sabi sa Hebreo 1:2, in the last days, God spoke to us by His Son, Jesus Christ. Sa Tagalog, ngunit nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Kumbaga po, the supreme language ng ating Heavenly Father is through sending Jesus Christ as our Savior dito sa mundo. God spoke supremely through Jesus Christ and the Holy Spirit. So kaya po di ba sabi nga, the Word became flesh. Ang salita ay nagkatawang tao at ang salita ay ang Diyos. And the Word became flesh. And the Word is God. So pag nagbabasa po tayo ng Bible, pinag-aaralan natin yan. Yan yung salita ng Diyos na pinapakinggan natin sa ating mga buhay. So ano po ba yung mga ways to hear God? Amen. Malapit na po tayong matapos. Amen. Yung first is, find a quiet place to pray and be still before God. Sabi ko nga po kanina, napakaraming distraction, di ba? Sa bahay natin. So, kailangan maghanap tayo ng isang lugar na tahimik or kahit sa kwarto mo lang or a place. Halimbawa, naglalakad ka sa farm, nagbubukid ka, tahimik doon, pwede ka doon manalangin. Pwede ka doon, i-focus mo yung sarili mo sa Diyos at maririnig mo yung salita niya. Ang greatest example po natin in finding a quiet place to pray and be still or tumahimik po tayo sa harapan ng Diyos is Jesus Christ Himself. Ang Panginoong Jesus po, maging siya, di ba, Diyos na siya. Talagang He needs to come away. He needs to withdraw from the crowd. Sabi dito, He often withdrew to lonely places to pray and hear the voice of the Father.
So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. And God listened, and Jesus listened to the Father. Sabi nga po niya, di po ba? Doon sa, sabi niya na, Jesus only do what the Father tells him to do nung nandito po siya sa lupa. So paano niya nagagawa yun? Dahil nakikinig po siya through prayer and intercession sa ating Panginoon. Pangalawa po, paano natin maririnig ang Diyos? Read and meditate the Bible. So, try po natin na araw-araw makapagbasa po tayo ng Biblia. Kung hindi naman po, talagang every other or kung kailan po meron tayong ngayon, yung phone na Bible. Di po ba nakasakay ka sa jeep or na traffic ka or naghihintay ka sa doctor's office. Pwede pong yung Bible po natin na digital, pwede po nating i-read and meditate ang Word of God. God speaks today primarily through revealed written word. So ito po yung talagang nagsasalita po ang Diyos sa atin. Ni-reveal na niya yung kanyang puso through the Word of God. So nakapakahalaga po ng ating mga Biblia. Ito po yung unang-una nating kailangang ikonsulta. Pag meron po tayong pinagdadaanan, meron tayong desisyon na mahirap, sa Panginoon po tayo tumingin, sa Panginoon po tayo makinig at hanapin po natin ang sagot sa salita ng Diyos. Not in social media, not in influencers, or even with good books. Marami po tayong mga magagandang libro, di po ba? Hindi po natin isinasaalang-alang yung maitutulong niyan. Pero more than that, the Scripture, the Word of God, is our main source ng buhay natin na kailangan nating pinapakinggan. Number 3 po is, God speaks through other people. Na-experience nyo na po yun, yung meron kang problema. Tapos merong pinadala si Lord na kaibigan, kapitbahay, na kung ano yung kailangan mong marinig. Di ba maririnig mo? Di po ba? Na-discourage ka, biglang may papadating na kaibigan na i-encourage ka niya sa Panginoon. Nagkasakit ka, may ipapadala si Lord na magpe-pray sa'yo. Di po ba? Tapos magtataka ka, paano niyang nalaman? Di po ba? Kasi God speaks through other people. Amen. Sabi po dito, we can hear God's voice through their godly wisdom. Pero, pinipili po natin kung ano din yung sinasabi nila. Kasi kaya sinabi po natin is godly wisdom. Kasi meron po tayong mga kaibigan na dadalhin tayo kasamaan na hindi po gusto yung kalooban ng Diyos. Yun po ang ginagamit nila is worldly wisdom. Tunay nga po na sabi dito, but again, if their advice is contrary to scriptures, hindi po according to the word of God, wag po nating pakinggan. Because the scripture, the Bible, has the final say in our life. Sabi po sa Proverbs 15:22, without counsel, plans go awry. But in the multitude of counselors, they are established. So kung nakikinig po tayo sa mga godly wisdom ng mga taong pinapadala ng Diyos, tunay ma-establish po tayo, magkaroon po ng katatagan ang ating buhay. At panghuli po sa lahat, pray to the Holy Spirit and ask wisdom. Tunay nga, lahat po ng ito, yung paglapit sa Panginoon, hindi po natin kaya yan. Yung ang daming nag-i-invite sa atin, di ba? Minsan talagang hindi natin ginagawa. Pero bakit may oras na nandun na yung salita ng Diyos sa puso natin na lumalago na pala, na dun tayo na nagiging ready to hear the voice of God. Kasi yun po ay gawa ng hindi tao. Yun po ay gawa ng banal na Santong Espiritu na nasa atin. Siya yung nagsasalita sa puso natin, now is the time. Ito na ang oras, tinatawag ka na ng Panginoon. Amen. So mahalaga po, sabi nga po, it's not by might nor by power. Hindi po sa ating sariling lakas, sa ating sariling talino, sa ating sariling galing. Kundi lahat po ng ito ay nanggagaling sa lakas at biyaya at tulong ng banal na Santong Espiritu. Sabi po sa James 1:5, if any of you lack wisdom, let him ask God who gives generously to all without reproach, and it will be given to him. Kung sino man sa inyo ang kulang ng karunungan, humingi
siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Halimbawa, ngayon po, lalo na yung sa mga new believers, hindi pa po tayo masyadong nasasanay na marinig or masunod yung salita ng Diyos. Mag-pray ka lang sa umaga, Holy Spirit, turuan mo po ako. Ano po ba ang nais kong matutunan? Ano po ba ang nais mong gawin ko sa araw na ito? Ako nga po pagising ko yun nga, dahil bago po kami uwi sa States, meron po kami pinag-aralan about the Holy Spirit. Na ang prayer ko po sa umaga, Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, I love you. Sabihin po natin sa Diyos yun, naghihintay lamang siya. Holy Spirit, ano po ang pinapagawa mo sa amin ngayon? Holy Spirit, anong agenda mo? Hindi agenda ko, di po ba? Kasi lahat tayo may sariling agenda Pero pag ang agenda ng Panginoon ang sinunod natin, tunay ngang magtatagumpay po tayo. Tunay nga, di ba napakabait ng Panginoon? Hindi ka niya iiwang mag-isa. Bibigay niya yung banal na Santong Espiritu na magpapalakas sa atin. Amen. Meron po akong note dito or disclaimer din po. Para maalala natin, do not mistake the voice of God with your own thoughts or the advice of other people. Be careful not to misrepresent God. Always remember the written word of God is the standard by which all thoughts, actions, ideas, and feelings must be judged. So yun po ang pinakatatandaan natin sa pakikinig sa boses ng Panginoon. Lahat yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, lahat i-check. Ano yun? Ay, may tawag doon fact check. Yeah, di po ba? Kasi uso na ngayon yung mga AI. Ang dami pong fake news ngayon, di po ba? Lagi nating i-fact check. Nasa Bible ba to? Ito bang sinasabi ng Diyos? Pag wala po sa Bible, hindi po natin susundin yon. Kasi ang Biblia po ang binigay ng Panginoon upang yun po natin i-check yung ating mga nararamdaman, yung ating mga naririnig na balita sa bawat paligid. Amen. In conclusion po, tunay nga, sabi ko kanina, in a world filled with noise, distractions, and countless competing voices, the most important voice we should hear and we can hear is the voice of God. Amen. Tunay nga, let's spend time in His Word. Seek Him in prayer and personal devotion. Hindi po, lalo na po tayong mga nanay, di ba? Talagang ako po, nung time na pauwi kami dito, talagang busy-busy ako sa pag-prepare kami po. Talagang ang dami mong iniisip. Alam niyo po, nung nag-pray ako nung morning, nakakatawa. Sabi ko nga po kanina, di ba? God can speak in still small voice. Naghihintay ako nung, I will guide you. Alam po naman natin yun, nag-guide ka niya pauwi. He will help you. Ano niyo po yung word ni Lord na binigay niya sa akin? Sit. Di po ba parang sit? You know, you're too busy, Faye. You're too distracted. I know. Kailangan mong ayusin lahat yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Talagang natawa po ako doon. Sabi ko, Lord, I was waiting for thunder and lightning na word. And then His word is just a still small voice. Sit. Mag-relax ka lang, anak. Hawak kita. Akong bahala sa'yo. Ipoprovide ko yung pangangailangan mo. Di po ba napakaibait ng Panginoon? Kung ano yung kailangan mo sa oras na yon, tuloy nga na yun yung ibibigay niya. It doesn't have to be complicated. Minsan kino-complicate natin ang Christianity Di po ba? So talagang, we hear His voice, we follow Him. He is the shepherd, we are the sheep. Di ba napaka-blessed naman nating sheep? We have the good shepherd. When we're sick, when we're lonely, when we're alone, He is the good shepherd. He will never leave us. He will never forsake us. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya nga po, we should walk in obedience as we become more familiar with His voice. Araw-araw po, ano yung tawag doon sa sinasharpen. Inaano po ng Panginoon yung ating pandinig para marinig natin siya, para tayong mapalapit sa Kanya. Tapos araw-araw nagiging familiar na tayo. Dati parang hindi mo siya masyadong naririnig. Ngayon, wow, mas nagsasalita na siya.
mas naririnig mo siya. Amen. Tunay nga po, the more we know the shepherd, the more easily we recognize His leading. Pero meron pong isang paalala, ito na po ang huli sa James 1:22. But be doers of the word, not hearers only. Because pwede po tayong makinig the whole time. Pwede po tayong magbasa the whole time. Pero kung hindi po natin isinasagawa ang ating naririnig, ang ating inaaral, ang ating natututuhan, wala din po itong kabuluhan. Kaya sabi po ni James sa atin, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Di po ba? Sayang po yung oras natin sa pag-upo, sa pagkikinig, kung hindi po naman natin gagawin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Today, may we not only hear His voice, but may we follow Him all the days of our life. And when we do follow Him, we will experience His love, His true peace and joy. And He will lead us to the true purpose of our life. Amen. So napakabuti po ng Panginoon sa umagang ito. Tuloy nga po na ibukas po natin ng ating mga puso, ng ating mga isipan at pandinig, parang marinig natin ang kanyang mga salita. Sabi niya, today, if you hear His voice, do not harden your heart. Ngayong umaga, kung marinig natin ang kanyang salita, huwag tayong magmatigas. Sundin po natin, sumunod na tayo, magbago na tayo, manghingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. There is peace within your presence. Jesus. Just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Amen. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Hallelujah, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, your name is above every name, oh God. Lord, we lift your name on high, oh God. Lord, we speak Jesus, oh God. Lord, we speak Jesus over every family, Lord. We speak Jesus over our nation, oh God. We speak Jesus over the young and the old in this place, oh God. Thank you, Jesus. Lord, speak to us, Lord Jesus. Holy Spirit, open our hearts to know you more. Open our hearts to fear your name. Open our hearts to surrender to you, oh God. Lord, sa oras pong ito, dun sa mga nakikinig po, dito sa sambahang ito at sa online, oh God, na hindi pa nila kilala ang Good Shepherd, ang ating Panginoong Jesus. Hindi pa nila naririnig ang kanyang tinig. Ngayon, dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang kanilang mga puso. Buksan mo ang kanilang pandinig upang ikay kanilang marinig. Matagal mo na silang tinatawag, Panginoon, sa iyong dakilang harapan dahil mahal na mahal mo sila, Panginoon. May mga tao na akala nilang napakalayo na nila dahil sa kanilang mga kasalanan. Lord, dalangin ko sa umagang ito, iparamdam mo sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggang habag, O God, na open arms. Lord, you are willing to embrace them. You are willing to speak life, Lord. They are willing, Lord, na maging willing po sila na makinig at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Hallelujah. Lord, we worship you this morning, Holy Spirit. We thank you for your word, O God. Lord, dalangin po namin ang lakas na nagmumula sa iyo. Banal na Santong Espiritu, na sa araw-araw naming mga buhay ay maglaan kami ng oras. Lord, hindi kailangang napakahaba, Panginoon, ngunit ikaw ang aming gawing priority sa aming mga buhay upang kami magkaroon ng oras na pakinggan ka at sundin ang iyong mga banal na salita, Panginoon. Lord, we do not do this as a duty. Hindi po ay isang rule or duty or katungkulan. Ginagawa po namin ito dahil mahal ka namin, O Diyos. Dahil una mo kaming minahal. Sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming kabisihan, sa kabila ng lahat ng distractions, you are willing, Lord, to come near to us. Lumapit ka, Panginoon. Inilapit mo kami sa iyo, O Diyos. Kaya sa oras na ito, maraming salamat po, O Diyos, sa pagtawag mo sa amin, sa pagpili mo sa amin, Panginoon. It's only by your grace we have been saved, O God, through faith in Christ Jesus, O God. Kaya ang pangalan mo lamang po ang maitaas, O Diyos. Lord, sa bawat isa na narito na may karamdaman, Lord, patuloy kang magpagaling. Holy Spirit, touch everyone, O God, from the crown of their head to the sole of their foot, O God. Lord, sino mang may problema, O God, encounter their hearts. Mangusap ka, Panginoon, yung hindi alam ang gagawin, saan kukuha ng finances, kung paano sila susunod sa iyo, Panginoon. Lord, provide for their every need, O God. Lord, patuloy kang magpalagaling, magpalakas, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po muli sa umagang ito. Ibinabalik po namin sa iyo ang maluwalhati at kalugod-lugod na pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.